Hello everyone. Good afternoon po sa ating mga viewers. Welcome back sa ating EGOV podcast by the DICT Regional Office 9 and Basulta. I am Andrea. And I am Nan. At for today's EGOV podcast po ay tatalakayin natin about sa senior citizen ID. And of course, yung different features pa po ng eGov app. So, kung may mga questions po kayo, concerns, you can just comment sa ating live. So, before we start, let us watch this eGov video. The Philippines in one single app. Conveniently access government service online. Avoid long lines, face-to-face, and paper-based transactions. Introducing the eGov PH Super App. It is the Philippines' first one-stop shop platform for local and national government services that will streamline processes and transactions and bring a total ease of doing business to all Filipinos. E-government priority projects can also be integrated, like job creation, travel, investments, agriculture, and e-commerce. E-government services from both national and local governments can also be featured. The DICT signed Memoranda of Understanding with 26 government agencies. The fast and secure digital process for identity verification without the required physical documents or face-to-face interaction. The verification process is powered by eGov AI with electronic Know Your Customer or eKYC capability. Using the eGov eKYC, a national digital ID can be generated via the Philippine Statistics Authority PhilSys integration. A one-stop shop app feature that allows you to access all national government services, powered by single sign-on. It essentially provides Filipinos with access to an online one-stop shop that offers a variety of LGU services such as applying for clearances, certifications, and permits. In partnership with DOLE, CHED, TESDA, and other agencies, citizens can now build their simple resume to be accessed by local and foreign job providers. In partnership with the DOT and DILG, information on all tourism spots can be aggregated in a single platform. The DICT is working closely with the DFA, DOT, and the Bureau of Immigration to implement the Philippine e-Visa portal for easier entry of tourists into the country. In partnership with the Bureau of Quarantine, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Department of Health, Department of Tourism, and Department of Transportation, multiple outbound and inbound travel declarations and health forms are unified under the Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. Your feedback plays a crucial role in enhancing governance and fulfilling the government's mandate. You can now register your SIM card in the eGov PH Super App. Be updated on the current events and developments in the nation with the government app news through the Presidential Communications Office. You can now have your digital PhilSys ID and securely and confidently store your government-issued IDs inside the app. In partnership with the LTO, Filipinos may now have a copy of their digital driver's licenses, accessed and securely stored under the Digital Government ID Wallet. What are you waiting for? Download eGov PH now, available in Play Store and in App Store. Ayan, so welcome back po sa ating podcast. So this is actually our podcast, our first podcast for
2026. And ito yung 14th episode natin ng Eagle Fund. Yes. So as you can see, marami na tayong na-tackle, marami na tayong na tulungan na citizen sa ating Yeah. podcast. If you want more topic po, you can also suggest para naman may kami sa inyo. So last year, we talked about a lot of features ng Yes. eGov app, Yes. starting from the e-travel. So, sa mga travelers natin dyan, e-travel po is a must. So, kapag pupunta po kayo ng abroad, kailangan po natin ng e-travel. At advice lang po namin na mag-download po kayo ng eGov app 1 to 2 days before your departure, di ba, Fernand? Tama. Oo. So, we also have our travel tax. So, pwede na rin po tayong magbayad ng ating travel tax sa eGov E8. We also have our e-health. So, actually, marami po yung pumupunta dito sa amin na nawala daw po yung kanilang doctor. Yeah. And hanggang ngayon ay kailangan pa rin siya. So, if you have questions po, pwede rin po kayong mag-message sa aming page. DICT9, itong page na nagla-live ngayon. We also have our PhilHealth. So, again, yung contributions po natin sa PhilHealth, GSIS, and SSS ay available na po sa eGov app. So, pwede natin i-monitor yung ating contribution sa PhilHealth, SSS, and GSIS. Para naman alam natin kung magkano na ba, di ba? So, Yes. Well monitored, kumbaga, ang ating. oo. So, marami tayong mga features sa eGov app, and ngayon, patuloy natin siyang dinedevelop kasi we want to have that seamless transactions para sa ating mga citizens. So, Sir Nats, ano pa ba yung meron sa... Last year, napag-usapan din natin sa ating podcast ang ating ELGU system, which is version 1 nung nagamit natin sa ating e-boss. Which is, ang ating mga ISAs ay they help sa technical issues ng mga LGUs natin. Which is nasa loob din po ng eGov PH. Yes, so, timing kasi ngayon yung time natin for e-boss. Yes, So, for ayun. years. Tama. So, this episode naman po, we will be focusing naman po sa ating senior citizens. Digital ID. Yes. Yeah. So, hindi lang, ang eGov kasi hindi lang sa para sa mga may work, para din sa mga bata, of course, ating mga senior citizens. So, it actually allows yung mga senior citizens natin na parang less hassle na sa kanila na magdala pa ng ID, or sometimes kasi nakakalimutan talaga nila na magdala ng ID, especially sa pagkuha ng discount. Kasi di ba, sayang naman yung 20% sa discount. So, malaki pa yon. So, before we tackle more about it, bakit kaya importante, Sir Lance, bakit kaya sa tingin mo importante yung ating digital senior citizen ID? Tulad nga ng sabi mo kanina, di ba, Andrea? Minsan, makakalimutan na talaga ang ating mga seniors, di ba? So, pag naiwan nyo or mawala nyo per se yung physical ID natin na senior physical ID, pwede mong ma-open ang iyong digital version sa eGov PH app. So, ang kailangan mo lang gawin is just download the eGov PH app and then register and make sure na verified ang iyong account to access the version ng digital ng inyong senior citizen ID. So again po, sa ating mga seniors na gustong magkaroon ng digital senior citizen ID, all you have to do po is to download the eGov PH app and sign up po. And then, be sure po na verified po kayo, and if nahihirapan po kayong mag-verify, you can contact us po. Yes, tulad nga po ng sabi ni Andrea, may mga times po na hindi po na-verify, but po time po napapasok kami mga help desk ng eGov PH app, wherein we will help you to get verified sa ating eGov PH app. Just make sure po na lahat ng data na ilalagay natin ay accurate po sa ating totoong example, may ID i-save natin sa physical ID natin. And also po, make sure din po na dapat may national ID din po tayo.
So speaking of national ID, aside from the senior citizen ID, we also have a lot of IDs po na available na sa eGov Gov app. app. So we have the QC, Digital National ID. Of course, the senior. Ang senior citizen ID din po natin ay valid na po. So you can use the digital senior citizen ID sa pag-claim ng discount, sa paggamit sa if ever na bibili po kayo ng gamot. So valid na po yung ating digital senior ID sa eGov app. Tama ka din, Ikaw Rachel. pa? Iminsan lang natin, no? Last year on August 15, 2025, nilaunch ng National Commission of Senior Citizens itong ating digital site na for senior citizens. So with our Secretary Aguda, nilaunch na nila itong digital version ng Senior Citizen ID. So there's no way na hindi dapat tanggapin ng any establishment yung ating version sa eGov PH app. So malaking tulong talaga to sa ating mga senior citizens. Yes. So aside from senior citizen ID po, we also have yung ating BIR ID. Kailangan lang din po natin mag-register online muna and then saka po siya magre-reflect sa ating eGov. So lahat po ng IDs natin sa eGov ay nagre-reflect lang po sa agad. And we also have the PhilHealth ID. We also have the PRC ID. So ayan po. So And also we have the BIR. yes, oo, BIR. So again po, ating mga senior citizen, kapag nahihirapan po kayong verify or any tech support na kaya namin i-provide, just contact us po. So you can message our Facebook page or pwede silang pumunta sa ating office natin. Nasa likod po kami ng City Hall. Opo, dito po sa Corcuera Extension Zone 4. We also have po mga field offices po sa sa Zampen, Basut. Ayan. So, Ma-mention ko lang, hindi, parang nakalimutan natin ma-mention ang driver's license sa LTO. Sa lahat po ng digital ID natin, ang LTO lang po ang kakaiba since ang digital driver's license po, need po nating mag-apply before po sa ma-access or lumabas sa ating digital ID. So, all you need to do is look sa NGA and then hanapin po natin ang LTO. And then dun sa LTO, just click yung application po and then just go with the flow po. Mabilis lang po yun. Just fill out lang po yung mga kailangang details. Just make sure po na yung nakalagay na details or information is same po din sa physical ID natin. And it will take po 3 to 7 days for verification. Pero most of the time po is 1 day lang or 24 hours. yes. So yun. So ayun, again, we have both the PhilSys ID, we have the senior ID, the BIR, PhilHealth, PRC, and of course the LTO. Or the driver's license. Yes. So before we proceed, I think ipapakita po namin sa inyo yung news or yung video about the senior digital ID. sa kanilang mga benepisyo, diskwento at serbisyong
Good news po sa mga lolo't lola, pwede nang ma-access ang Senior Citizen ID sa inyong gadgets. Yan ang inilunsad na Digital Senior Citizen ID na magagamit sa pagkuha sa mga benepisyo, diskwento at ibang serbisyo. Tulad po ng Physical Senior Citizen ID. Nakatutok si Oscar Oida. Para sa 69 anyos na si Aling Consuelo, extra challenge ang madalas na pagbitbit ng mga kung ano-anong dokumento na kinakailangan para ma-enjoy ang kanyang senior citizen benefits. Minsan nga raw, nasa butika na siya para bumili ng kanyang gamot, di naman pala niya dala ang kanyang senior citizen ID. Kasi po, kailangan laging isa-isip natin yung ating mga gagawin, dadalhin. Ay ngayon, kung mga maedad na nalilimutan. Pero good news para sa mga gaya ni Aling Consuelo. Kaninang umaga lang, pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at National Commission of Senior Citizens ang paglulunsad ng Digital National Senior Citizens ID o NSCID sa pamamagitan ng eGov.ph Super App. Layunin ng programang ito na gawing mas madali para sa mga senior citizen ang pag-access sa kanilang mga benepisyo, diskwento at serbisyong pangkalusugan na hindi na kailangan ng madaming pisikal na dokumento. Via this program, mapapadali yung kanilang application at pag-access upang masiguro ang kanilang benefit ay maibibigay sa kanila. Yung may mga eGov.ph app na, wala na daw kailangang gawin. Automatic na magkakaroon daw ng Digital National Senior Citizens ID sa app pagpatak ng kanilang senior year. Di na kailangan ng karagdagang registration. Yung mga physical ID naman ay maaari pa rin naman umanong magamit. Napakaganda dahil ito ay ayon sa mga senior citizen ay malilimutin. So, palagi nilang dala ang cellphone nila, ipakita lang, makakabili ng gamot, makakakain ng may discount. Through eGov.ph na app natin with DICT ay pwede na pong magsumbong doon pagka meron silang mga problema sa ibaba like violence against older persons. So isa yan sa mga services na aabangan niyo po. Sabi naman ng DICT, umpisa pa lang ito pagkat isusunod naman daw nila ang iba pang sektor ng lipunan tulad ng mga PWD. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ayan, welcome back po again sa ating eGov.ph podcast. So, ayan, nakita nyo na po yung tulong, di ba, sa ating mga senior citizen and how important it is to have this digital senior citizen ID. Kasi, di ba, ngayon kasi, usually phones na lang talaga yung dala natin. Makakalimutan mo na ang wallet mo, wag lang ang cellphone. Yes, kahit pagbayad, GCash or ano na, lahat kasi Digital na. digital na talaga. Ang digitalization ay hindi lamang para sa mga youngsters, para sa mga senior citizens din. Oo. So, again po sa ating mga senior citizens dyan na may mga questions kung paano mag-download, paano magpa-verify, at kung may mali po, if ever may mali tayo sa ating names or other details, don't hesitate po to contact us. Open po ang DICT Region 9 and Basulta para po tulungan ka lagi. Ayan. So, hindi lang po yung senior citizen ID ang pwede ninyong makita or gamitin sa ating eGov app. Pwede rin po tayo mag-yakap PhilHealth. If gusto nyo po ng details, may ano po kami, may video kami sa YouTube. Yan. Pwede nilang makita yun. Yes, so don't forget po to subscribe sa aming YouTube channel, DICT Region 9 Basulta. And also please like po our page for more upcoming updates sa aming mga. So, let's see muna po if may mga comments po tayo sa live natin. Ayan, sa mga viewers natin, if may mga questions po kayo or concerns,
you can comment sa live po natin. Okay? So, I think wala po. So, if ever po may future questions kayo, contact us na po. So, again, this is Andrea. And this is now. And thank you for watching our eGov podcast. See you again next month. Bye!